Ngayon ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Jinwoo sa mga Monarch kung saan magagawa siyang patayin ng mga ito, ngunit may kakaibang pangyayari ang magaganap kung saan makikilala niya na ang dating Shadow Monarch. Kaya naman halina't simulan na natin ang chapter 160 up to chapter 161, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Sa New York ay pinapanood ng mga tao ang nangyayaring laban ni Jinwoo, ganun din ng mga tao sa London, sa China at sa Paris. Saksi si Leonard sa malakas na magical energy na nagmumula kung nasaan si Jinwoo at tanong ni Thomas kung ano na daw ba ang nangyayari. Sagot naman ni Leonard na parang siya ay nanonood kung saan katapusan na ng mundo. Tanong naman ni Baek Yunho na ito raw ba ang Jinwoo na kanyang kilala, sapagkat kahit alam niya daw na isang growing hunter ito ay gaano daw ang nilakas nito sa maikling sandali lamang. Sumunod ay pinakitang inatake nila Igris ang Beast Monarch, ganun din ang ginawa nila Grid sa Frost Monarch, at nagawa na ding makawala ni Beru sa Plague Monarch. Napamura ang Plague Monarch sa mga oras na to, at wika ni Jinwoo na binigyan daw siya ng prophecy ng Architect kung saan mamamatay daw siya sa kamay ng mga nilalang na sumusuporta sa mundo. Pero hindi raw sinabi sa kanya ng Architect kung maaari bang mawala ang mga nilalang na ito, at dito ay matagumpay niyang nahiwa ang malaking mukha ng Plague Monarch. Sa malayo kung saan nakaabang si Lim Tae-gyu ay matagal na raw siyang naghihintay upang matake, pero nararamdaman niya na hindi siya pwedeng mangialam sa laban. 30 minutes ago ang mga assassin na galing sa Pine Guild ay nagsikalat sa iba't ibang direksyon, at sa oras na makatanggap sila ng utos ay hindi sila magdadalawang isip na magpakawala ng pag-atake sa kalaban. Kung mangyari man daw ang bagay na yun ay ilan daw kaya ang mabubuhay sa kanila, dahil kung sakaling mabiguman sila o magtagumpay sa pag-atake ay mamamatay pa rin sila sa huli. Ang kalaban daw nilang halimaw ngayon ay mga halimaw na kahit si Thomas Andre ay nabigo sa pagpigil dito, ngunit isang kamay ang humawak sa kanya at sinabi ng taong ito na manood lamang daw si Lim Tae-gyu. Sa paglingon ni Lim Tae-gyu ay tinanong nito kung sino ang nasa kanyang likuran, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito nakita. Ang mga hunter ay walang magawa kundi panoorin ang nangyayaring laban sa pagitan ng mga Monarch at ni Jinwoo, pero mukhang hindi na rin daw magtatagal ang labang ito ayon sa narrator. Bumalik na muli sa dating anyo ang Plague Monarch at hindi nagdalawang isip na atakihin si Jinwoo, pero tanong ni Jinwoo na isang lason daw ba ang kanyang natanggap, pero sa kasamaang palad ay hindi raw gumagana ang lason sa kanya. Isang mayabang daw na tao si Jinwoo, wika ng Monarch, kung kahit pagpipira-pirasuhin niya daw ang katawan nito, ngunit bigla na lamang siyang hindi makagalaw sapagkat ginamit na ni Jinwoo ang kanyang ruler's authority. Sa isip ng Monarch na hindi niya magawang makawala sa power ni Jinwoo, at sa paglapit sa kanya ng bida ay ginamit ito ang kanyang mutilation upang tapusin na ang hari ng mga insekto. Sa isip ng Monarch na ito raw pala ang pakiramdam ng kamatayan, at kahit sila ay galing sa kadiliman ay iba pa rin ang kadiliman na kanyang nakikita ngayon. Tuluyan nang nawala ang Plague Monarch at nagawa ni Jinwoo na mag-level up ng 3 beses. Tanong ng Frost Monarch na paano raw nagagawa ni Jinwoo na magamit ng maayos ang power ng Shadow Monarch, at mararanasan daw ba nilang muli ang nakakatakot na kapangyarihan ng Shadow Monarch. Ano raw ang kinakatakot ng Frost Monarch? Makikita namang pagod na daw si Jinwoo, sapagkat ngayong umaasa daw ito sa walang kwentang langgam na kanyang hawak-hawak ay isang patunay na hindi pa nito nagagamit ang tunay na kapangyarihan ng Shadow Monarch. Hindi raw magagawang pigilan ng isang incomplete Monarch ang isang tunay na Monarch, at naramdaman ni Jinwoo na unti-unting nawawala ang presensya ni Beru, at ito raw ba ang ginawang paraan ng Monarch upang burahin ang Shadow na nakabantay kay Thomas. Kaya naman binalak niyang i-unsummon si Beru, ngunit sinabi ng system na hindi nila magawang pabalikin si Beru kung kaya't nagmadali siyang atakihin ng Beast Monarch para mapalayo ito. Nagawa daw ni Jinwoo na maiwasan ang pagkawala ni Beru, at wika ng Frost Monarch na tama daw ang sinabi ng Beast Monarch, at isang malaking yelo ang nagpakita sa paligid. Mukha daw masyadong kumpiyansa si Jinwoo sa kanyang kapangyarihan, pero ang kapangyarihan daw nitong makontrol ang langgam ay magagawa nilang mapawalang bisa sa huli. Wawasakin daw ng Frost Monarch ng paulit-ulit ang mga shadow ni Jinwoo upang mas maging mabilis ang pagkaubos ng mana ng ating bida. Ngayon daw ay ano na ang gagawin ni Jinwoo, at sa kanyang pag-atake ay nagawa niyang sugatan ng balikat ng bida. Sa paglapit ng kanyang sandata kay Jinwoo ay nangat niya ito papataas at tinampas ng malakas sa lupa, ngunit kanyang napansin na bigla itong nawala at inatake siyang bigla sa mukha, ngunit nagawa niya itong maiwasan. Hinampas niya sa katawan si Jinwoo na nagdahilan upang ito ay magsuka ng dugo at mapalayo ng pwesto, at naisip ng bida na mas bumilis na ang pagkilos ng kalaban. Mukha daw malakas kumonsumo ng mana ang stealth ni Jinwoo, kung kaya't sisiguraduhin niya raw na tatapusin niya agad ang laban, at dito ay nagmadali siyang umatake sa bida at nagpalitan ng iba't ibang klaseng pag-atake. Nakikita daw ni Jinwoo ang bawat galaw ng Frost
Frost Monarch, ang paghinga, ang pagtingin, ang daloy ng mana at konti na lamang ay magagawa na raw niyang mahigitan ito pagdating sa bilis. Kahit hindi raw alam ng Frost Monarch ang binabalak ni Jinwoo ay wala pa rin itong magagawa laban sa kanya, at sa pag-atake niya ng dalawang niyang sandata ay nagawa ni Jinwoo na makarating sa kanyang likuran. Sa isip ni Jinwoo ay nahuli niya na ang kalaban pero ngumiti lamang ito sa kanya sapagkat ngayon ay nanlaki ang kanyang mga mata habang sila Baekhyun-woo at Leonard ay nagulat sa nangyari. Dito ay nagawa ng Beast Monarch na matusok si Jinwoo habang ang Frost Monarch ay ginawang yelo ang kanyang paa, at mukha raw walang kwenta si Jinwoo maliban sa kanyang pagiging mabilis, at dito ay napasukan na ng dugo ang ating bida. Nabitawan ni Jinwoo ang kanyang dagger at napaisip na mas tumaas na ang kanyang level kung kahit bali wala lamang ang pinsalang kanyang natamo, subalit tinusok ng Frost Monarch ang isang dagger at sinabing ibabalik niya daw ito kay Jinwoo at magagawa daw kaya nitong pagalingin ng sarili gaya ng ginawa niya kanina. Maaari daw na hindi na dahil kahit gaano daw kalakas ito ngayon ay hindi pa rin daw kumpletong monarch si Jinwoo, at kung hanggang dito lamang daw ang kayang gawin ng bida bilang tao ay hindi raw nito makikita ang moment kung saan lalapag ang kanilang army sa mundo. Kung sakali daw na mangyari ang bagay na yun ay tiyak na libu-libong mga bangkay ang makikita sa paligid, pero maiiba daw ang bansa kung saan lumaki si Jinwoo dahil gagawin niya daw yelo ang bawat tao upang maranasan nila ang walang hanggang pagdurusa. Mararanasan daw nila ang walang hanggan kung saan hindi nila alam kung ito ba ang kamatayan o sila ay nabubuhay pa rin, kung kahit ipakita daw ni Jinwoo ang kanyang pagkamunhi sa Frost Monarch dahil yun daw ang magsisilbing kanyang kaligayahan. Habang unti-unting nagiging yelo si Jinwoo ay sinasabi nito sa kanyang isip na kailangan pa niya ng konting oras, subalit sa uli ay naging zero na ang kanyang HP at sinabi ng system na siya ay namatay na. Wika ng system na taglay ni Jinwoo ang itim na puso, at ngayon ay namit nito ang kailangan upang ma-activate ang kanyang passive skill na unknown. Sa pagdilat muli ni Jinwoo sa loob ng hospital ay sobrang hingal na hingal ito habang nakahawak siya sa kanyang dibdib at naalala ang kanyang mga huling sandali kasama ang mga monarch. Napatanong siya kung isang panaginip lamang daw ba ang kanyang naaalala, pero sigurado raw si Jinwoo na natusok ng dagger ang kanyang puso, ngunit bakit daw hanggang ngayon ay nanatili pa rin siyang buhay. Biglang pumasok si Mr. Woo at tinanong kung mabuti na ba ang pakiramdam ni Jinwoo, habang ang bida ay tinanong kung ano ba ang nangyari sa kanyang mga kalaban. Nagulat si Mr. Woo sa sinabi ng bida at may tatlong bagay raw na gusto siyang sabihin, at ang una dito ay hindi siya ang chairman dahil siya ang chief ng surveillance team. Pangalawa naman ay gusto niyang itanong kung ano ang tungkol sa mga rebulto, at pangatlo ay paano raw nakilala ni Jinwoo si Mr. Woo. Nagulat si Jinwoo sa kanyang narinig at ano raw ang ibig sabihin ni Mr. Woo sa mga gumagalaw na rebulto, at nang ipinaliwanag ito ni Mr. Woo sa kanya ay nalilito pa rin siya sa mga nangyayari. Alam daw ni Jinwoo ang hospital kung nasaan siya ngayon dahil 2 linggo siyang nakaratay dito noong nakaraan, at sinabing muli ni Mr. Woo na medyo iba ang itsura ng bida sa larawan. Mabuti lamang daw ba ang lagay ni Jinwoo, tanong ni Mr. Woo, at sagot naman ito na kailangan niya lang muna na mag-isip saglit dahil paano daw nangyari ang mga bagay na to. Ngayon ay ito na ang status ng mga skill ni Jinwoo kung saan halos naka-level max na ang bawat isa, at kanyang naisip na parehas ng dati ang kanyang itsura at stats, at ang lahat ng item na nasa kanyang storage ay naroon pa rin. Tanong ni Jin kung ano daw ba ang ginagawa ng kanyang kapatid pagkatapos nitong magising, pero napatanong ito kung sino daw ba si Jinwoo at nagkamali raw ba siya ng silid na napuntahan. Wika ni Jinwoo na hindi raw ba makilala ni Gina ang sarili niyang kapatid, pero sagot nito na sigurado daw ba si Jinwoo na siya ang kanyang kapatid dahil medyo naging matangkad daw ang sukat nito. Medyo busy daw siya ngayon at kailangan niyang pumunta sa Hunter Association upang mag-take ng evaluation sa pagiging hunter. Alam niya daw na nasa kaligitnaan ng klase si Jin kung kahit mas mainam daw kung babalik na ito ng school, at tinawag din niya si Songyi upang payuhan na wag itong titigil ng pag-aaral upang maging hunter lamang. Nagulat at napatanong si Songyi kung paano nalaman ni Jinwoo ang kanyang pangalan, habang si Jinwoo ay binabalak na buuin muli ang kanyang shadow army, pero siya ay napatanong dahil paano daw nangyari ito at bakit daw nangyari na bumalik siya sa nakaraan. Nangyari muli na naging S-rank hunter muli si Jinwoo at sinabing gusto niyang makita ang chairman, at nang siya ay gagabayan ng officer ay kanyang sinabi na alam niya na kung saan makikita ang office nito. Paano daw nalaman ni Jinwoo ang office ng chairman, tanong ng officer sa kanyang isip, habang nakasabay naman ni Jinwoo sa elevator si Mr. Kang kung saan nag-iisip na naman ito ng kalokohan. Hindi raw ito ang unang beses na siya ay magsisinungaling sa Hunter Association, at kung sakali na mahuli daw siya ni Mr. Woo ay tiyak na mananagot siya dito. Biglang sinabi ni Jinwoo na si Mr. Kang ay nagtataglay ng skill na stealth pero hindi nito sinasabi ang katotohanan, at kahit na isa itong high-ranking hunter ay wala ang pangalan nito sa listahan na mahigpit na minamanage ng association. May isang tao raw na manghihingi ng tulong
tumulong kay Mr. Kang upang ipaghiganti nito ang namatay nitong anak na babae at wala raw pakialam si Jinwoo kung ano ang gawin nito sa mga kriminal, pero kung mangdadamay daw ito ng inosente ay si Jinwoo mismo ang papatay sa kanya. Nagulat si Mr. Kang dahil hawak na ni Jinwoo ang kanyang sandata at isang beses lamang daw magbibigay ng babala si Jinwoo sa kanya, kung kaya't tanong ni Mr. Kang kung sino daw ba si Jinwoo at saan ito nanggaling. Nagulat at binati ni Jinwoo ang chairman at naisip na parang ang tagal na nung huli silang magkita. Sagot naman ng chairman na mukhang may idea na si Jinwoo sa procedure na ginagawa ng Hunter Association. Biglang nagtanong ang system kung nais daw ba ni Jinwoo na i-restart nito ang mundo at kanyang sinabi sa chairman na bago sila magpatuloy ay gusto niyang magkaroon sila ng deal na kung babaguhin nito ang batas at ibibilang ang mga summon bilang raid members ay papatayin niya ang lahat ng langgam sa Jeju Island. Nagtanong muli ang system kay Jinwoo kung nais ba nitong restart ang mundo, habang ang chairman ay sinabing wag daw magsalita ng kalokohan ng bida dahil hindi raw ba alam nito kung ilang beses na silang nabigo sa pag-raid sa Jeju Island. Bigla ding nanlaki ang mga mata ng chairman dahil nakita niya ang napakalakas at nakakatakot na energy ni Jinwoo at sinabi ng bida na siya lamang ang makakagawa nito at sisiguraduhin niyang lilinisin niya ang Jeju Island. Napagtanto ng chairman sa mga oras na to na mas higit pa ang lakas ni Jinwoo sa isang national level hunter. Kinalaban muli ni Jinwoo ang grupo ng kapatid ni Dongsu, ang paglaban niya kay Mr. Kang, ang pagre-retire ng masarap na dalaga, ang paglaban niya sa Red Gate Incident, ang paglaban niya sa mga Balmond, ang paggising ng kanyang ina, ang pagpatay sa hari ng mga langgam at pagiging bero nito. Napabuntong hininga na lamang si Jinwoo at biglang sinabi na bakit daw hindi patigilan ng nilalang ang ginagawa nito sa kanya, sapagkat alam niya na ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang, kung kaya't magpakita raw ito sa kanya dahil gaano pa daw katagal nito na siya ay titignan mula sa itaas. Tila ba napunta si Jinwoo sa ibabaw ng tubig at sandamakmak na message ang binibigay sa kanya ng system na gusto raw ba nitong restart ang mundo, at tanong nito sa nilalang na nasa kanyang harapan kung ito raw ba ang tinatawag na hari ng mga patay. Sawa ka na bang maging amoy tae ang hininga mo? Naku, huwag ka nang mag-alala dahil ito na ang solusyon sa iyong problema, at ito ang Mabre Mint Mount Spray kung saan sa loob lamang ng 3 segundo ay balik sariwa ang amoy ng iyong hininga. Hindi mo na kailangang mag-worry sa biglaang tsikahan o meetings dahil bukod sa lasang candy ay malamig pa ito sa bibig. Instant freshness, check. No alcohol or dye, check. At natural mint flavor, check. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo rin bang maging confident habang kausap ang crush mo? Click the yellow basket below para matry mo na ang magic ng Mabre Mint Mount Spray. Sinisigurado ko sa iyong hindi ka magsisisi dito.